Dakilat na pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, amang banal minsanan pa sa mga naunang panalangin ng aming minamahal at ginagan na Pastor, Man of God, Prophet of God. Pinakamamahal na Panginoon, muli kami tao sa puso nagpupuri, nagpapaabot ng dakilang pasalamat na muli namin naipaabot ng isang kataas-taasang pagpupuri sa iyong marilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon. Muli kami humihingi ng imbal kahabagang kapatawaran saan man nasumpungan, ang manasabi ng isip na kinusman, hindi mo kinalugdan. Patawarin bawat sa amin. Pinakamamahal na Panginoon, sa oras nito na paghayag ng iyong banal na salita, ikaw po ang maglagay ng mga salita sa mga labi. Sagadang sa akin, walang magagawa. Malinaw pong paunawa ang kahalagaan ng iyong banal na salita sa nakikinig sa mga oras ito. Kaya samahat pagparait mo sa madalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama naming sinasaway lahat ang uri, demonyong asanas, na mais ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan nagpapaabot ang isang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakirat parangal, tanging sa ating nag-iisang Diyos na buhay po lamang, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po nagpapaabot ng atong paggalang, respeto sa ating minamahal at ginagan na Pastor or Daily, beloved evangelist, Wildy Stadameda, a man of God, Prophet of God. Ganon din po sa ating beloved San Pastor, Lina C. Almeda. At patuloy po nating inaalala mga turot aral na naging mabuting bagay sa bawat sa atin. Respeto at paggalang, pagbati rin po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa lahat po ng kabalikat, sa mga nagawain natin pinakamamahal na Panginoon. Mag-isa lahat po ng ating minamahal kapatiran. Sa lahat po ng ating minamahal mga bisita at sa lahat po ng mga nakaantambay sa mga oras ito, Luzon, Visayas at Mindanao, maging dyan po sa ibayong dagat. Isang magandang gabi na po sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mabuti ang Diyos. Mapagpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mahal, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Marami pong tao ngayon na naghahanap na makamtan ang panahon ng kaginhawahan. Subalit nasaan po sila ngayon ng mahal? Na andun po sila sa kapighatian. Bakit? Dahil hindi po nila nasumpungan yung daan ng tinatawag na kaginhawahan. Amen? Kahit paano po natin makakamtan o masusumpungan ang panahon ng kaginhawahan? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Gawa 3:19. Pakibasa po. Dito po sa mga Gawang Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga mga agsisi kayo at mga agbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kumagkagay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos ang siyang maglangis sa kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi ni mahal ko? Marami pong tao ngayon na totoong naghahanap din ng tinatawag na kaginhawahan. Subalit sila po ay bigo. Ang nasumpungan nilang na mahal ko ay hindi panahon ng kaginhawahan, kundi na andun po silang namahal sa tinatawag na kapighatian. Dahil ang daan na kanilang nasumpungan ay daan ng mahal ko ng tinatawag na pagkapahamak. Hindi nila nasumpungan yung daan ng mahal ko ng kaginhawahan. Kaya paano po natin masusumpungan sa ating buhay o makakamtan ang panahon ng kaginhawahan? Biblia nagsasabi ng mahal, masusumpungan lang po natin ang daan, panahon ng kaginhawahan. Gawa 3:19, kung tayo po ay patuloy na manunumbalik, magsisisi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal. Na patuloy po tayong manumbalik sa ating dakilang Diyos. Patuloy magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan po ang ibig at nais ng ating dakilang Diyos na mahal. Na masumpungan po natin na mahal ko yung daan ng kapahingahan. Amen? At pag-asa hanggang sa huling wakas. Amen? Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal, na masumpungan po natin ang pag-asa hanggang sa ating huling wakas. Amen? At mangyayari lamang po, ginamahal ko, ang bagay na ito. Kailan? Kung tayo po, ginamahal ko,
ay lalapit sa ating dakilang Diyos? Ano po ang sabi ng mahal ko ng Mateo 11:28? Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, ang talatay 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabing na mahal? Biblia nagsasabing na mahal ko na kung tayo po ay lalapit sa ating dakilang Diyos, hindi lalayo. Amen. Kundi lalapit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po natin masusumpungan ng mahal ko yung kaginawahan sa ating buhay at yung ipinangako ng ating dakilang Diyos, yung panahon ng kaginhawahan. Amen. Sa ating pong inamahal, ang dakilang pangako ng ating dakilang Diyos kung tayo po ay lalapit sa ating dakilang Diyos. Amen. Bibigyan ka ng ating dakilang Diyos ng kapayapaan. Amen. Lahat ng uri ng kaginawahan ng mahal ko ay pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat ng uri ng kapahingahan ay pagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Mula sa iyong problema, kaibigan, walang pag-asa ng mahal ko, yan po iaalisin ng ating dakilang Diyos at papalitan ng ating dakilang Diyos ng dakilang pagpapala. Amen. Lubos kang kakahabagan ng ating dakilang Diyos na mahal ko kapag tayo lumapit na totoo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang ating dakilang Diyos na mahal siya po ay hindi lang nagpapala. Amen. Kapag ikay lumapit sa ating dakilang Diyos, nagpakumbaba kang totoo, nanikluhod kang totoo, patuloy kang dumalangin, dumaig sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos ay hindi lang nagpapala. Ang ating dakilang Diyos siya rin po ay nag-iingat ng kanyang mga banal. Amen. Katulad ng mahal, yung patotoo ng ating minamahal kapatid, anak ng ating beloved brother Ferdy Labarda, ating beloved brother Wendell Labarda. Ano po ang nangyari sa ating minamahal kapatid? Habang binabagtas niya po kinamahal yung kahabaan, siya po ay gamit niya po yung kanyang motor. Galing po siya sa overnight prayer sa dako ng Binangonan. Habang binabagtas niya kinamahal ko yung daan pauwi sa kanila. Pauwi sa Fairview. Dahil yung po ang daan papunta doon sa kanila. Nasa Commonwealth po siya, kahabaan, napakalaking highway po niya kinamahal. Naandyan po yung malalaking truck, mga bus, malakit, maliit, naandyan po kinamahal ko. Habang binabagtas po niya yung namahal, tumatakbo siya. Humigit kumulang sa 100, amen, kilometers per hour. Ganun po kabilis namahal ang kanyang takbo. Kaya kung sakaling may mangyayaring ano pa bang bagay sa kanya, isang tsak na bagay, nag-aantay na ang kamatayan sa bilis ng kanyang takbo. At sa hindi inaasang pagkakataon, namahal ko, nakatulog po yung bata. Habang minamaneho niya po yung kanyang motor, nakatulog po yung bata. At ano pong nangyari, namahal ko? Hindi niya po nakita sa kanyang unahan na naamdon, namahal ko, yung minibus na nakahinto. At binangga niya po yung namahal. Napakalakas po ng impact dahil nga napakabilis po ng kanyang takbo. At anong nangyari po doon sa kanyang motor, namahal? Dahil sa lakas ng kanyang takbong, namahal ko, lakas ang banggang ni mahal ko, nakalahati po yung motor. Sa tingin niya mabubuhay? Sa tao, isang tsak ni mahal ko na kasiguruhan at tinatawag na kamatayan. Subalit sa Diyos, walang imposible. Ang Diyos natin ay nag-iingat. Amen. Siya'y gumagabay, siya'y pumapatnubay. Amen. Banal na kasulatan nagsasabi, Salmo 91:11, ang ating dakilang Diyos, siya po ay magpapadala ng kanyang anghel upang tayo ingatan, gabay at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang nangyari, mahal ko, sa ating minamahal kapatid? Siya po'y iningatang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nawasak ang kanyang motor, subalit ang kanyang katawan ni anumang fracture, mahal ko, walang nakita sa kanyang katawan. Amen? Iningatan po siya ng ating dakilang Diyos. Amen? Kailan lang na mahal? Balitang balita. Last 2 days, kung hindi po nagkakamali. O kagabi lang na balita yon. Yung kababayan po natin, nagmumotor din, nawalan po ng preno, yung dump truck na nasa kanyang likuran. Ano pong nangyari ng mahal? Yung nagmumotor, right on the spot ng mahal, nung nabangga ng dump truck, patay po agad-agad ng mahal ko.
Ganun po, minamahal, pag wala po tayo sa ating dakilang Diyos, wala po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kung ikay naamdyan, lumalakad ka ng naayos sa katuwiran ng ating dakilang Diyos sa buhay, umasa ka ng namahal ko, hallelujah, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biblia nagsasang namahal, nasa tubig ka, nasa apoy ka, nasa lupa ka, namahal ko, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po'y patuloy na pangyayarihin ng ating dakilang Diyos sa bawat iya sa atin. Kinakailangan lang na mahal ko, ingatan po nating matibay ang ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon upang huwag mag-alinlangan dahil tapat ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano po ang sabi ng mahal? Hebreo 10:23. Ito po sa Hebreo 10:23. Nating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag makalinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabing na mahal? Ang pangako ng ating dakilang Diyos, ito po ay pananatiliin at patuloy na mangyayari at magaganap sa bawat isa sa atin. Kinakailangan lang na mahal ko, tayo rin po ay naamdyan na nag-iingat sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Hebreo 10:23, ingatan po nating matibay ang ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang naandyan po tayo lagi ng mahal ko sa dakilang pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos ay naandyan po lamang. Patuloy nag-aantay ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung tayo patuloy na susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mangyayari po sa ating mahal ko ang dakilang pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ang bagay na itong minamahal ko, ito'y hindi paglilibanin ng ating dakilang Diyos. Dahil ang ating dakilang Diyos, hindi po siya katulad ng tao. Minsan ang tao ay nagpapaliban. Amen? Subalit ang ating dakilang Diyos, siya po ang nagsabing ng mahal ko, ang ating dakilang Diyos, siya po ay hindi nagpapaliban sa kanyang banal na pangako. Amen? Ano po ang sabi ng mahal ko? Ikalawang Pedro 3:9. Magkasunod na pong basahin. Unang Juan 5:4. Dito po sa ikalawang Pedro Kapitulo 3, versikulo 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinod sa iyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Dito po sa unang Juan Kapitulo 5, ang talatay 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabing ng mahal ko? Biblia nagsasabi ng mahal. Hindi ka na dapat mag-alinlangan. Amen. Kinakailang naandyan ka po ang mahal na totoong sumasampalatay sa ating dakilang Diyos. Dahil Biblia nagsasabi ang ating dakilang Diyos, siya po hindi nagpapaliban sa kanyang banal na pangako. Ikalawang Pedro 3:9 ng Biblia nagsasabi ng mahal ko ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay hindi nagpapaliban sa kanyang banal na pangako na ipinilalagay ng iba, kundi ang ating dakilang Diyos, siya po ay mapagpahinuhod. Dahil ang nais ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay mga ligtas. Amen? Sa lahat ng uri ng buhay po natin, mahal ko, tayo po ay totoong gagabay at ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag ka lang manghihimagod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag ka lang hihiwalay, tatalikod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Kaya nga sabi ng mahal ko, hanggat may lakas ka, hanggat may buhay kang mahal, hanggat may talino ka, hanggat may boses kang mahal ko, ibigay mo yan sa ikalawalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan ang nais ng ating dakilang Diyos sa bawat iya sa ating mahal ko. Ibigay po natin mahal ko ang lahat para sa ating dakilang Diyos sa ikalawalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit? Dahil dito po tayo ituturing na tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito ka matatatag, dito ka lalakas, dito ka titibay ng mahal ko, at dito ka sasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At dito ka mananaig ng mahal ko
sa lahat ng bagay, minamahal, makasalanan ng gawa ng sanlibutang ito. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, unang Juan 5:4, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Amen. Hindi ka magiging talunan. Amen. Hindi ka uwing talunan. Amen. Lalabas ka, taglay mo ang pananagumpay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dito po pangyayarihin ang ating dakilang Diyos, mahal ko. Ang kanyang banal na pangako na ipinangako niya sa bawat isa sa atin, ang panahon ng kaginawahan. Dahil ang sabi ng Hebreo 11:6, ang ating dakilang Diyos, siya po ay tagapagbigay ganti sa bawat sa kanya ay sumasampalataya. Pangyayarihin ng ating dakilang Diyos ang kanyang pangako. Dahil Biblia nagsasabi ng mahal, Mateos 5:12, magkasunod na pong basahin, Apokalipsis 22:12. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talata po'y 12. Mahagalak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, ang talata po, Kapitulo 22, ang talata po'y 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung may kagalakan. Yung hindi nanghihinawa. Palakpak na makakarating sa tono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po ang sinasabing na mahal ko ng banal na kasulatan? Ang pangako ng ating dakilang Diyos ay pangyayarihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin ang panahon ng mahal ko ng kaginhawahan. Dahil ang ating dakilang Diyos, naman siya nagsabing na mahal ko, hindi po siya mapagpaliban. Iban sa kanyang banal na pangako, pangyayari at magaganap ng mahal ko sa bawat isa sa atin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Dahil ang ating dakilang Diyos, siya po ay tagapagbigay gamti. Sa bawat sa kanya ay sumasampalataya. Amen? Pangako ng ating dakilang Diyos, Mateo 5:12, na sa atin ay may nag-aantay. Amen? Gantimpalang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi kayang sukatin. Amen. Amen. Pagpapalang walang hanggan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At Biblia nagsasabi na mahal na hindi magtatagal, hindi maglalaong na mahal ko. Ito po, kinamahal ko, ay ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hanggat may boses ka, amen. Hanggat naandyan ang kamay mo, kaya mong itaas sa ating dakilang Diyos. Hanggat naandyan ang paa mong inamahal, kaya mong isayaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naandyan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Hallelujah! Patuloy mo lang pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Amen? Yung patutuo ng ating minamahal kapatid, ating beloved Brother Jerry. Totoong inamahal, mapupuri mo ang kamanghamanghang gawa na ginawa ng ating dakilang Diyos. Ang karamdaman ng ating minamahal kapatid, ng ating beloved Brother Jerry, siya po ang may cancer sa kanyang lalamunan. Nag-aantay na po minamahal ang tinatawag na kamatayan sa kanyang buhay. Unti-unti na po siyang hinahatak sa kamatayan, minamahal ko, nung karamdaman na nagpapahirap sa kanya. Unti-unti nang humihina yung kanyang katawan. Talagang nakikita na niyang minamahal yung tinatawag na kamatayan sa kanyang buhay. Subalit may Diyos ng kagalingan. Amen. May Diyos na dumirinig sa ating mga daing, sa ating mga panalangin. Ang ginawa ng ating minamahal kapatid, siya'y patuloy na nalangin sa ating dakilang Diyos. Sa panahon wala pa po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, na andyan po ang kanyang pag-asa na siya rin ay aabutin ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ang narinig niya po, minamahal ko, ang paanyaya ng ating dakilang Diyos, pangangaral ng ating minamahal at ginagawa na pastor. Siya po'y lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya nagpakumbaba sa ating dakilang Diyos na mahal. Tinanggap niya ang ating dakilang Diyos bilang sarili niyang tagapagligtas. At pagkatapos siyang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang karamdamang kanser sa lalamunan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang taon nang na mahal,
1990s pa yon, hanggang ngayon, kasama po natin nagpupuri, lumuluwalhati, nagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil wala tayong ibang pag-asa sa ating buhay, mahal ko. Hindi ang ating sarili. Amen? Hindi ang sino pa man, mahal ko. Iisa lang ang ating pag-asa. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga Biblia nagsasabi ng mahal, yung nais po nating totoong pagyamanin ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nais po natin na mahal ko, hallelujah, na naandyan lagi ang mata ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po ang sinasabi ng mahal? Na kung saan ito po ang hinihingi ng ating dakilang Diyos na dapat po nating asamin sa ating buhay. Ano po ang sabi? Filipos 3:12. At maganda na po ang ating minamahal mga awit. Huling talata, Apokalipsis 21:4. Dito po sa Filipos, Kapitulo 3, talatay 12. Hindi sa ako'y nagtamo na, ako'y natubos na. Kundi magpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng mahal? Na kung saan ito po ang hinihingi ng ating dakilang Diyos. Upang tayo ng mahal ay maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, tayo masumpungan ng ating dakilang Diyos, tapat mong puso naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Filipos 3:12, na kinakailang tayo po ay naandyan lagi nagpapatuloy sa pagluluwalhati, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa humirap, sa guminhaong na mahal, tayo maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil totoong napaluguran mo ang ating dakilang Diyos na mahal, walang pag-aalinlangan na paluguran po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. Ano pong inumahal ang bagay na ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos, hindi kayang ibigay ng tao, kundi tanging ating dakilang Diyos lang ang makapagkakaloob ng bagay na ito. Ano po ang sabi ng Apokalipsis 21:4? Pakibasa po. Huling talata. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talatay 4. At papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos. Kaya marapat lamang papurihan, luwalatiin, dakilain ang marilag at makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Dahil Biblia nagsasabi ng mahal ko na kung tayo patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos at gagawa ng nais sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Biblia nagsasabi ng mahal na masusumpungan po natin sa ating buhay ang daan, amen, ng kapahingahan. At makakamtan po natin sa ating buhay ng mahal ko ang panahon ng kaginhawahan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Papurihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos siya po yung nakatunghay sa bawat isa sa atin. Salita ng ating dakilang Diyos na mahal, na ang mata ng ating dakilang Diyos ay nasa kanyang mga matuwid. At ang pandinig ng ating dakilang Diyos ay sa daing ng kanyang mga binanal. Kaya isang mabuting bagay na mahal na papurihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang mabuting bagay na parangalan po natin ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Dahil naandito po ang pangako ng ating dakilang Diyos. Biblia nagasang na mahal ko na masumpungan po natin sa ating buhay. Doon sa piling ng ating dakilang Diyos na mahal, doon ay wala ng kahirapan. Doon ay wala ng kapigatan. Doon ay puro kagalakan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't awitan po natin ang ating dakilang Diyos na mahal. Nung ang puso kung kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasam. Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagaan Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Katabang ating pinapurihan, kasalamatan ng ating dakilang
Akin na po yung pinagkakaloob ang abong pagkakataon sa ating pong beloved preacher, our beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Andres. Ay ninanais sa buhay ko, ay nais makita. God bless you po sa ating beloved ko preacher and Brother Ang hangarin niya, di ko napapansin. Ang Diyos wala sa akin, may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Ang hangarin ng Diyos ay para sa atin. Kailangan siya'y manaligan. Siya ang ating Diyos na papanalig. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa dalangin mo, ang Diyos ay may sagot. Hindi ka mag-ibang nais niya. Kung minsa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Hangarin ng Diyos. Hangarin ng Diyos ay sa Hangarin ng Diyos ay para sa ating kabutihan. kailangan siya ay manaligan. Hallelujah. Sa tamang Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. kalooban ng ating Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay manaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved co-preacher, Father Bob, sa ating pinagpalang mensaheng ating napakinggan na sinasabing panahon ng kaginhawahan sa kalooban ng Diyos. Sa tamang panahon, ito ay magaganap. Para sa ating pinagpalang baguhang nasa harapan, kayo po ngayon ay nasa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Upang maganap sa inyo ang tinatawag na panahon ng kaginhawahan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ito'y magaganap sa tamang panahon. Ang inyo munang isasagawa ay 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamentong tinatawag na pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, sa langit ay meron lamang isang Diyos na dapat sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Pangalawang reglamento, ang pagsisisit pagtalikod sa kasalanan, sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan ay karamdaman, ang kabayaran nito ay kamatayan. Kaya nga, ang kasalanan kapag pinagsisihan dapat lubos na tinatalikuran. At pangatlong reglamento ng kaligtasan, ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang layunin nito, ayon sa Aklat ng Gawa 2:38, ay upang mapatawad ang kasalanan ng inyong pagsisisihan. At ang kahulugan nito, sabi ng Roma 6:4-5-6, ay upang makalakad kayo sa isang panibagong buhay. At ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo na gaganapin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pagdalo sa ating banal na gawain, ibabahagi sa inyo ng ating mahal na Panginoon ang kanyang Santong Espiritu. Yan ngayon ang inyong magiging kapangyarihan. Kapangyarihang mapapatawad ng kasalanan, kapangyarihang gagaling ang karamdaman, kapangyarihang magbabago ang inyong buhay. Ang kahirapan ay mapapalitan ng kaginhawahan, ang kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan, maging ang inyong panalangin ay magkakaroon na ng tinatawag na katugunan. Subalit sinabi ng Lucas 16:20, huwag niyo ikagalak ang mga bagay na yan, sapagkat ang higit at dapat niyong ikagalak ang inyong mga pangalan na kasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya isagawa natin, una't ikalawang reglamento, pakitaas po ang inyong mga kamay. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, sundan nyo maiksing panalangin na aking bibigkasin, panalangin ng pagsisisi. Sabihin nyo po, Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita. At narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo. Ako po ay labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Pumasok ka sa aking puso at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Iligtas mo po ako 10 ng aking mamahal sa buhay. At ako'y nangangakong maglilingkod sa iyo ngayon at kailan paman sa pangalan ni Jesus. I pray. Panatiling nakataas ang kamay, kami manalangin sa inyo. Opo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilder Albeda, End Time Prophet, Lord God. Marami pong salamat sa mga bagong kaluwang demonstrasyon ng biyaya, maging mga baguhang viewers at aming live webcast. Dalangin po namin, Lord God, ito nawa ang simulain ng kailang mabunga at maningas na paglilingkod sa iyo sa kanila pong buhay. Pahintulutan mong maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Iligtas mo po sila 10 ng kalmamahal sa buhay at sa aklat ng buhay sa kalangitan. Maliwanag mo pong isulat ang kanilang mga pangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen and amen. Mabana po ang kamay. Ang ating isinagawa, una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. At para hindi masayang yan, bago kayo umuwi, ganapin niyo po ikatlong reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para uuwi kayong napatawad ng kasalanan, kung may karamdaman, problema, uuwi kayong taglay ang kagalingan, kalutasan, at patuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon para matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po magpatuloy, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. God bless you, my beloved preacher, the ordained preacher, Louis Angeles. Tayo po kasing pumalangin mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po muna tayo ng pagsisisi. Dakila po namin ang masalangit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin po, magkagalang-galang, mga pastor, Evangelist Waldes, Brother Mary, and Time Prophet, together with the beloved family. Narito po kami sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon. Nagpapakumaba, nagsisisi, mahal. Sama kami nasupungan sa iyong mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Patawarin mo bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Masunod po namin lahat mong kautusan, maging sakdal, aming lakad sa iyong harapan patungo
patungo sa iyong kaharian, mahal na Panginoon. Hallelujah po, maging handa sa araw ng pagbabalik at maggamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakarami pang maligtas na mga kaluluwa bilang ilaw at asin sa libutang ito, Diyos. Hallelujah. Lubos ang pasasalamat, mahal na Panginoon, na pinagkalubang kami totoo, mga magulang sa mga kagalang-galang mga pastor, beloved mama, beloved children, mahal na Panginoon, na binigay ang buong buhay upang pangalagaan aming kaligtasan na sa tamang panahon, mahal na Panginoon, kami po ay dudoon na sa langit sa buhay na walang sama-sama, mahal na Panginoon, ang kalakasan, mahabang buhay. All beloved children, basta ay pinasalamatan, overflowing signs, wonders, and miracles, all of the spiritual, physical, material blessings, mahal na Panginoon, upang may tutuparan na nais mo na bago ka magbabalik ang nag-iisang purong ibanghilyo ng kaligtasan ay may palagap sa buong sanlibutan, mahal na Panginoon, na bago ka magbabalik lahat ng mga hinirang ay madala po muna sa iyong paanan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Amin na malilehans po natin ating mga sarili. Pinagkalubon tayo ng kapangyarihan, pangako ng ating dakilang Diyos na mapalayas masamang espiritu ng karamdam, problema o bisyo man yan, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa, cast out mo natin sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, mga utang. Cast out, cast out, cast out in Jesus. Be healed, be healed. Process sovereign now has begun. In Jesus' name, bless in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Sapat lahat ng ating mga kahilingan, ito po ay tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Sisigaw po tayo galing sa ating mga puso, mga minamahal, ang very powerful na mga masalitang hallelujah, praise the Lord, sabay lukso 3 beses, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kaunting announcement na lamang po, may namahal, bago tayo magwawakas. Praise the Lord. Yung ating pong memorial book, amen, for our beloved and noble pastor, Evangelist Wilde Estrada Meda, na pinamagatang thank you and we love you, ay available pa po dyan, mga minamahal, sa ating Bible store, sa halagang 400, mga minamahal. Napakaliit na po na halaga po yan, mga minamahal. Praise the Lord, para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay koleksyon ng mga tao-sa-pusong mensahe mula sa beloved Almeida family, pastors mula sa different international churches, mga kaibigan, natin beloved all parents in the Lord, at ng beloved Almeida family. At gayon din po mga mahal, messages from our beloved JMCIM brethren, na ang mga buhay ay lubos na binago ng ating dakilang Diyos dahil mayroong binigay, mahal na Panginoon, na totoong lingkod ng ating dakilang Diyos in the person of our beloved noble pastor, na binigay ang buhay para ipangalan itong Ebanghelyong kaligtasan upang maraming kaluluwa ang makalapit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong radio program and TV program, amin na mahal. Praise the Lord. Every Saturday po ang ating TV program, Channel 4. Ito po ay every other Saturday of the month. Twice a month po tayo dyan. Maminamahal, 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Ang ating naman pong radio program sa DZME, 1530 kHz from Mondays through Saturdays, maminamahal, 11 to 12 midnight. Ating webcast, maminamahal, sa YouTube, JMCIM TV. Sa Facebook naman po, maminamahal, JMCIM Central Live Stream. Praise the Lord. For prayer and counseling, 24/7 po tayo sa 8375-1148 at sa 8372-9194. Ating bank account, maminamahal, sa BDO, ito po ay, ang pangalan ay Jesus Miracle Crusade International Ministry or JMCIM. At ang account name, number ay 000-390-268-577. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po ibigay ang panahon sa ating mahal kapatid para sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli, we greet all the beloved children. A very pleasant evening po. Praise the Lord. We love you so much for loving God. Bless you more and more. Hallelujah. Glory to God. At narito po tayo sa ating closing prayer. Mamay na mahal. Beloved Jonet, the cast from my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved brother Rap Blanco. Mga minamahal kong mga kapatid, sa mahal na po Yesu Kristo, manalangin po tayo.
O pagpalang Diyos, Amang Banal, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almada, maraming salamat po Diyos na sinamahan mo po kami sa bawat yugto ng pinagpala na tapos na banal na pagsamba sa araw na ito. Maraming salamat o Diyos. Higit sa lahat sa iyong napakatamis at banal na presensya na patuloy na ipinadarama mo po sa bawat isa amin. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na amin pong napakinggan, napag-aralan, nagsilbing karagdagang katatagan sa aming pong buhay espiritual. Mahal na Panginoong Hesus, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ihiwalay mo po ang bawat isa amin, subalit ang iyong dakilang pag-ibig ay manatili sa bawat isa. Kaya pag-ingatan mo po kami sa aming daraanan, sa aming pong pag-uwi sa kanyang-kanyang tahanan, para tingin mo po kami ng maluwalhati na sa iyong pag-iingat. Kaya patuloy po pagpalain, pag-ingatan ang lahat mong mga minamahal mong mga anak sa amansulok dito sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. Ito po ang samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you so much, mga minamahal. We love you in the Lord. Our dear Jesus loves you more and more. Amen. Oh yes, I love you with love of the Lord. Yes, I love you with love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love